Ilang libong tao na mamatay araw-araw, mga kapatid. Hallelujah. Amen. In every situation, accident, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Iba't ibang kaparaanan ng kamatayan, mga kapatid. Hallelujah. But let's thanks to God, mga kapatid, na tayo ay narito pa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Every araw na tayo ay nahigising, mga kapatid, nagmumulat ng mata. Naroon, mga kapatid, ng pag-iingat ng Panginoon, mga kapatid. Kaya magalak tayo, mga kapatid. At lagi natin pasalamatan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. For every breath that we have in the morning, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Before tayo po ay upo, mga kapatid, let's read in the book of Ephesians, chapter 1. And then, buksan din natin, mga kapatid, hallelujah, sa Ephesians chapter 5, hallelujah, verse 23. So, let's read Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 22 to 23. Amen, hallelujah. Praise God. Ang sabi rito, mga kapatid, hallelujah. And hath put all things under his feet, and gave him to be the head over all things to the church, which is the body, the fullness of him that filleth all in all. And also in Ephesians chapter 5, verse 23. Let's read, mga kapatid, simulan natin sa 22, mga kapatid. Ephesians chapter 5, verse 22. Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. 23. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Praise God. Tayo manalangin sa ating Panginoon. Dakila at mapagpalang Diyos sa umagang ito, Panginoon. Minsan pa, lumalapit at nagpapakumbaba kami sa iyong harapan, Panginoon. I-bless mong yung salita na you already blessed, Panginoon, na gamitin mo ito, Panginoon. Hallelujah. To strengthen your church. Hallelujah. To speak to teach your people, to give us instruction through your word, Panginoon. Hallelujah. Panginoon, mangusap ka sa amin through your word, Panginoon. Gamitin mo lamang yung lingkod. Hallelujah. Bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoon. Let your word speak to our heart, Panginoon. Hallelujah. And reveal us your will in our life, Panginoon, as a body, as a church. Hallelujah. Panginoon, mangusap ka, kumilos ka, mangunang ka sa amin, Lord. Hallelujah. We ask this in your mighty and holy name, Lord. Hallelujah. The name of Jesus Christ, our Father and Lord. Hallelujah. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. So bago kayo maupo, mga kapatid, I want to give this teaching, this lesson today, mga kapatid. Jesus in the church. Hallelujah. Praise God. So, makapo na kayo, mga kapatid. Hallelujah. So, what is the church? Pag sinabi natin church, mga kapatid. Saan ka pupunta? Sa church. Hallelujah. So, maraming tao, mga kapatid, na they have a wrong conception or idea about the church. Sa ibang tao, kapag sinabing mong church, is the building. Yung malalaking building, yung mga matutulis, yung mga... Praise God, hallelujah. Yung mga malalaki, mga kapatid, hallelujah. May mga praise God, hallelujah. So, the church in Bible
When it say about church, it's talking about people, mga kapatid. Hallelujah. The Greek word of church is ecclesia, mga kapatid. Hallelujah. Means assembly of called out ones. Hallelujah. Community of believers who have been called out praise God. So, the church is composition of believers. Hallelujah. Binubuo, mga kapatid, ng mga taong naniniwala sa Diyos, na tinawag ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sa kanyang pangalan, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So, meron ba ang tamang church, mga kapatid? Alin ba ang tamang church, mga kapatid? Hallelujah. Maraming church. Baka, hindi ko alam kung libo, milyon, maring milyon na, mga kapatid, ang church. Hallelujah. Maraming iba't ibang church, mga kapatid. Hallelujah. But the Bible says, mga kapatid, na meron lamang isang church na nare-recognize ang ating Panginoon. At mababasa natin, mga kapatid, in the book of Matthew, chapter 16, mga kapatid, that the founder of one true church is our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Basahin natin sa Matthew chapter 16. Verse 28, mga kapatid. 18, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. So this is Jesus talking to Peter, mga kapatid. Hallelujah. Sabi niya in Matthew chapter 16, verse 18, and I say also unto thee, that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against thee. So the founder of a true living church, of the true church, is the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid. Not some organization, not some individual people, but the founder of a true church is the Lord Jesus Christ Himself. Sabi niya, I will build my church. Sabi niya, my church, ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. Praise God. Magala ka, mga kapatid, na ikaw ay kabilang. Hallelujah. Kung kinoconsider mo sarili mo, hallelujah, na body of Christ, magala ka, mga kapatid, na kabilang ka sa tinatawag na Panginoon na my church. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Kanina, binasa natin, mga kapatid, yung sa Bible reading natin, yung sa 1 Corinthians, mga kapatid, chapter 12, na sinabi, mga kapatid, na there is one body, na tayo ay kabilang sa isang body. Bagamat maraming sangkap, maraming member ng body, tayo ay iisa, mga kapatid. Hallelujah. At malinaw na sinabi, mga kapatid, ng Ephesians, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Na ang katawan, mga kapatid, ng body na tinutukoy, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ Himself, mga kapatid. Sabi rito, mga kapatid, hallelujah, and hath put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church. So Paul is talking about the church here. Sabi niya, over all things to the church, which is His body. Amen. Who is the head, mga kapatid? Jesus Christ, mga kapatid. Sinabi, mga kapatid, hallelujah. In Colossians chapter 1, verse 8, maraming mga sinabi, mga kapatid, preparing Jesus Christ as the head of the body, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 8, praise the Lord. Hallelujah. 18, mga kapatid, 18.
Praise God. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn, born from the dead, that in all things He might have preeminence. Hallelujah. So, sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na He, Jesus Christ, is the head of the body. Hallelujah. 24, sabi pa, who now rejoice in my suffering for you, and fill up that which is behind of the affliction of Christ in my flesh for His body's sakes, which is the church. So, malinaw mga kapatid na sinasabi ni Apostle Paul, mga kapatid, in Ephesians to Colossians, mga kapatid, hallelujah, na Jesus Christ is the head of the body. The church, mga kapatid, ay tinatawag, mga kapatid, na body of Christ, mga kapatid. Hallelujah. The Bible describe the church, the body, mga kapatid. Hallelujah. The church as the body of Christ, mga kapatid. Ephesians 2:9, mga kapatid. Hallelujah. 2:19-22. Describe the church as the building that was founded in the apostle and prophet, which Jesus Christ is being the cornerstone, being fitted together, hallelujah, to be the dwelling place of God through the Holy Spirit. Amen. So, sabi mga kapatid ni Paul sa Ephesians, hallelujah, the church is described as a building that founded. As Jesus Christ is the one, mga kapatid, I will build my church, mga kapatid. When Jesus Christ was ascended to heaven, mga kapatid, the apostle, mga kapatid, continued the work of the Lord Jesus Christ. Amen. Sabi mga kapatid, hallelujah, the church was founded, hallelujah, through the apostle and prophet, mga kapatid, through the work of the apostle and the prophet, the apostolic doctrine, mga kapatid, hallelujah, and which, sabi roon, the chief cornerstone of the building, of the household, is Jesus Christ Himself, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, the church, mga kapatid, the founder of the church, we know that the Lord Jesus Christ, hindi ito tinatag, mga kapatid, itinalaga ng kung sino lang, mga kapatid. Hallelujah. And it's in the apostolic church, mga kapatid, hallelujah, was founded, mga kapatid, sabi, by the apostle and the prophets, mga kapatid. Hallelujah. Amen. At sabi ng Biblia, mga kapatid, hallelujah, na tayo mga Kristiyano, we are not wrestle against flesh and blood, mga kapatid. Hallelujah. And being body, mga kapatid, of Christ, being the church, mga kapatid, we are targeted by Satan, by the devil, mga kapatid. Sabi ng Biblia, our enemy is like a roaring lion. Amen. Naghihintay lamang, mga kapatid. Hallelujah. Alam natin, mga kapatid, na the man Paul, in Genesis, the man Paul, sa kasalanan, mga kapatid, at nahiwalay sa communion, sa relasyon sa ating Panginoon. But Lord Jesus Christ, mga kapatid, hallelujah, in John chapter 3, verse 16, mga kapatid, alam natin, mga kapatid, the story, mga kapatid, hallelujah. Amen. And when the Lord Jesus Christ is about to start His ministry, mga kapatid, He was fasted 40 days and 40 nights, and He was tempted by Satan himself, mga kapatid. Nagkameron sila ng face-to-face, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Alam natin, mga kapatid, ang pangyari, sabi dinala siya ni Satan sa isang mataas na lugar, mga kapatid, pinakita niya. Nakikita mo ba yan? Amen. Lahat yan, ibibigay ka sa iyo. Sumamba ka lamang sa akin. Hallelujah. Amen. So, makikita natin, mga kapatid, na
Satan kept trying, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Na destroy, mga kapatid. Napigilan, mga kapatid. Hallelujah. Yung kingdom ng ating pagtatalaga ng kingdom ng Panginoon, mga kapatid. Even Jesus Christ, mga kapatid, He tempted Jesus Christ, mga kapatid. Amen. Hallelujah, hallelujah. So, what is means, mga kapatid? Satan attempted, mga kapatid, try, mga kapatid, to stop the building of the kingdom of God, mga kapatid. Ayaw niya, mga kapatid, na matatag ang kingdom ng Panginoon, mga kapatid. Ayaw niya na merong na mga tao na lilikha ng Diyos, mga kapatid, ay maligtas, mga kabilang sa kingdom ng Panginoon. Kasi, nadaya na niya ang tao eh. Nalaglag ng tao sa kamay ng Panginoon, mga kapatid. Amen. And He kept trying, mga kapatid. Hallelujah. At nung ang Panginoon sa Kristo ay napako sa krus na matay, akala ni Satan nagtagumpay na siya, mga kapatid. Sa wakas, wala na si Jesus. Patay na. But now, mga kapatid, hallelujah, amen. Sabi ng Bible, through the death of Jesus Christ, through the shedding of His blood, hallelujah, tayo ay nagkameron, mga kapatid, hallelujah. He make a way for us, mga kapatid, na yung nasirang relasyon, mga kapatid, hallelujah, ay ma-reconcile, na tayo ay magkameron ng kaparaanan, mga kapatid, na makalapit muli sa Panginoon. Hallelujah. Pagkat sabi ng Bible, for all have sinned and come short to the glory of God, mga kapatid. Tayong lahat ay destined for hell, mga kapatid. Eternal death, hallelujah. With the fire is not, hindi namamatay, hindi natatapos, mga kapatid. But the Lord Jesus Christ, hindi na pababayaan, mga kapatid, hallelujah. Ng kanyang mga nilikha, the precious creation, hallelujah. Panginoon na kanyang nilikha, mga kapatid, ay napapahamak, mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi ng Bible, mga kapatid, through the shedding of blood on the cross, mga kapatid, now we have forgiveness of sin, mga kapatid. Hallelujah. Merong kapatawaran ng kasalanan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. So, the church, mga kapatid, is targeted by Satan, mga kapatid. Hallelujah. Ayaw ni Satan, mga kapatid, na may madadagdag sa atin, mga kapatid. Ayaw ni Satan, mga kapatid, na madagdagan pa yung mabawasan yung kanyang mga, kasi sabi ng Bible, the word, ang mundo ay nakasalig sa kasalanan, mga kapatid. At sabi ng Biblia, the Lord of this world is Satan, mga kapatid. Hallelujah. Amen and amen. Hallelujah. Amen. Praise God. So, let's stay in the church, mga kapatid. Manatili ka sa iglesia, mga kapatid, sapagkat may pangako ang Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. What is the body of Christ, mga kapatid? What is the church, mga kapatid? Hallelujah. Amen. The body of Christ in Acts chapter 20 verse 28, sabi, mga kapatid, the body of Christ was purchased with His own blood. Hallelujah. The body of Christ, mga kapatid, the church was purchased by His own blood, mga kapatid. Tinubos ng Panginoon. Hallelujah. Sabi, mga kapatid, sa mga pangangaral, mga kapatid, na we are twice owned by God, mga kapatid. Una, mga kapatid, nung tayo nilikha ng Panginoon, we are belong to God, mga kapatid. Second, when God died on the cross of Calvary, mga kapatid, He redeemed us, mga kapatid. Tinubos niya tayo, mga kapatid. Binayaran niya ng kanyang buhay, ng kanyang sariling dugo, mga kapatid. Hallelujah. Kaya, mga kapatid, tayo ngayon, mga kapatid, hallelujah. We are belong to our Lord Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. God loved the church so much, mga kapatid. Hallelujah.
Sabi mga kapatid, doon sa Ephesians chapter 5, mga kapatid, hallelujah. Sa binasa natin kanina, sa verse 25, sabi mga kapatid na Ephesians chapter 5, verse 25, Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. Mahal ng Panginoon ang kanyang iglesia, ang kanyang katawan, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ginamit ni Paul yung husband, yung relationship ng mag-asawa, mga kapatid. Sabi niya, wife, submit to your husband. Then sabi niya sa husband, husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it. So, hindi ka, mga kapatid, naligtas, hindi ka tinawag sa iglesyang ito, wala ka sa lugar na ito, mga kapatid, kung hindi dahil, mga kapatid, sa ginawa ng Panginoon Jesucristo in the cross of Calvary. Sabi, mga kapatid, Christ loved the church and gave Himself for it, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The church, mga kapatid, was purchased by the blood of Christ, mga kapatid. Sabi ng Ephesians chapter 1, mga kapatid, through His blood, mga kapatid, we have redemption through His blood, mga kapatid. Sabi mga kapatid, in Ephesians chapter 1, verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin according to the riches of His grace, mga kapatid. So makikita natin na, sabi ng Bible, without the shedding of blood, Hebrews chapter 9, mga kapatid, 22, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sin. There is no remission of sin, mga kapatid. Ang sabi ng Ephesians chapter 1, verse 7, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sin, according to the riches of His grace. Lord, thank you for the blood. Hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong dugo na tumigis, Panginoon. Sa iyong dugo, Panginoon, na nabuhos, oh God. Hallelujah. Hallelujah, na kami nagkameron ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God, hallelujah. Sabi mga kapatid ng Acts chapter 2, verse 47, the Lord is the one added to the church, mga kapatid. Ang Panginoon na nagdadagdag ng mga taong naliligtas, mga kapatid. Sabi mga kapatid sa Acts chapter 2 verse 47, praising God and having favor with all people, and the Lord added to the church daily such as should be saved, mga kapatid. Minsan sinasabi natin na natagpuan natin ng Panginoon. Nung natagpuan ko yung salita ng Panginoon, nung ako ay nakakilala sa Panginoon. Hallelujah. But, sabi ng Bible, the Lord is the one first love us. Siya ang unang umibig sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Nung tayo, mga kapatid, ay nasa kalagayan pa ng ating old nature, mga kapatid, tayo ay hindi kaibig-ibig, mga kapatid. Yung ating mga itsura noon, mga kapatid, hallelujah, tignan natin yung mga luma natin, mga litrato, mga kapatid. Kung anong mga itsura natin, hindi tayo kaibig-ibig sa harapan ng Panginoon, mga kapatid. Yung mga gawa natin, mga kapatid, hindi kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Yung ating mga pag-uugali, mga kapatid, hallelujah. But the Bible says, the Lord love us first. Siya ang unang nagmahal sa atin, mga kapatid. Kahit tayo ay makasalanan pa, mga kapatid, hallelujah. Amen. The salvation of Jesus Christ, mga kapatid, is not speaking about this present time, mga kapatid. Sabi ng Bible, mga kapatid, in Ephesians, mga kapatid, hallelujah, before the foundation of the world, mga kapatid, hallelujah.
Ephesians chapter 1, hallelujah. Sabi ng Ephesians chapter 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, having predestinated us unto the adoption of the children of Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So, the salvation of Jesus Christ is not just in this present time, mga kapatid. Before pa tayo, mga kapatid, ipanganak, kilala ka na ng Panginoon. Before ka pa pinanganak, tinawag ka na ng Panginoon. Sabi dito, chosen. Hallelujah. We are chosen. He has chosen us in Him. Pinili tayo ng Panginoon para sa Kanya. Hindi aksidente, hindi dahil sa kaibigan mo, sa kakilala mo, kung kaya ikaw ay narito, mga kapatid. The Lord Jesus Christ Himself choose you for Him, mga kapatid. Sabi niya, He hath chosen us in Him, para sa Kanya, mga kapatid. Before the foundation of the world, hallelujah. To what, mga kapatid? That we should be holy and without blame before Him in love, mga kapatid. So, pag-usapan natin yan later, mga kapatid. Kanina sa devotion, tinapik doon, mga kapatid, yung ating physical appearance. We want to be presentable sa harapan ng Panginoon. Kapag tayo idadalo sa mga okasyon, lalo na sa kasal, mga kapatid, bumibili pa tayo ng mga bagong shoes, mga kapatid. Sa mga babae, mga bag, mga dress, mga kapatid, hallelujah. To look as very presentable upang tayo, di ba, sa kasal, mga kapatid, merong dress code, mga kapatid. Hallelujah. Amen. So, dati naman, walang ganun, mga kapatid eh. O, kung ano lang meron ka. Ngayon, atin ka lang ng kasal. Naku, wala akong damit. Di na lang ako atin. Kasi yung may color, di ba may color motif pa, mga kapatid? May color, may dress code. Ay, wala kang pera. Hindi na lang ako attend. Kasi, bibili pa ako. Magkano rin magastos ko? Baka mga 1.5 o... Tapos, magregalo pa ako. Amen. So, kanina na pag-usapan natin yan, mga kapatid. Pag-usapan natin later yan, mga kapatid. Hallelujah. So, the Lord is the one added to the church, mga kapatid. Hallelujah. And the Lord chose us, mga kapatid, before the foundation of the world. The Lord chose us to be in Him, mga kapatid. For in Him, mga kapatid, pinili tayo ng Panginoon. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah. So, nalaman natin, mga kapatid, that the church is the body of Christ, mga kapatid. And the head is Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. And sa ating mga binasang scripture, mga kapatid, hallelujah. We are the body of Christ, mga kapatid. And our head is Jesus Christ, mga kapatid. Hallelujah. So, as a body of Christ, as a church, mga kapatid, what is our purpose, mga kapatid? What is our role? Hallelujah. As a body of Christ, mga kapatid. Hallelujah. Dito sa Ephesians, mga kapatid, hallelujah. Sabi rito sa Ephesians, mga kapatid, hallelujah. Isa sa pinaka-purpose natin, mga kapatid, ng church, mga kapatid, in Ephesians chapter 1, verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us as accepted in the beloved. And also in chapter 12, that we should be to the praise of His glory, who first trusted in Christ. In chapter 4, in verse 14, which is the earnest of our inheritance until the redemption of the purchased possession unto the praise of His glory.
Hallelujah. In Ephesians chapter 4, verse 1, therefore the prisoner of the Lord, I therefore the prisoner of the Lord beseech you, that ye walk worthy of the vocation wherewith ye are called. So, 3 times in Ephesians, mga kapatid, hallelujah, at I think there also in chapter 4 and chapter 5 of Ephesians, mga kapatid, na sinabi ni Paul, mga kapatid, that we should bring praise, hallelujah, glory. So the purpose of the church, mga kapatid, is to bring glory sa ating Panginoon. In Matthew chapter 5, verse 16, sabi ng Panginoon, hallelujah, let your light be shine among men that they may see your good works. Hallelujah. Amen. And they glorify your Father, which is in heaven, mga kapatid. So, one of the main purpose of the church, mga kapatid, as a body of Christ, as a church, mga kapatid, one of our main purpose, mga kapatid, is to give glory sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. The purpose of the church has been determined by the one who built and gave his life for the church, mga kapatid. Ang ating purpose, mga kapatid, hallelujah, amen. Ang nag-determine ng ating purpose, mga kapatid, is the Lord Jesus Christ Himself, who gave Himself to the church, mga kapatid. Hallelujah. The reason why, mga kapatid, tayo ay naririto pa sa mundong ito, mga kapatid, hindi pa bumabalik ang Panginoon. Hallelujah. Because we have a mission, mga kapatid. Alam natin, mga kapatid, our great commission, mga kapatid, is to evangelize, to preach the word, to teach the word in all nations. Hallelujah. To make a disciple, baptizing them, mga kapatid, observing all the commandments of the Lord, mga kapatid. Hallelujah. Ang sabi, mga kapatid, ng 1 Timothy chapter 3, verse 15, that the church, we should promote, we should support, mga kapatid, the doctrine of truth, mga kapatid. We should speak the doctrine of truth, mga kapatid. Hallelujah. Ephesians, 1 Timothy chapter 3, verse 15, mga kapatid. Hallelujah. But if tarry long, that thou mayest know how that oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth, mga kapatid. So the church, mga kapatid, what's the Lord, the God, anong expectation ng Panginoon sa church? Anong expectation ng mga tao, mga kapatid, sa iglesia niya, sa kanyang body, mga kapatid, sa church, mga kapatid? Sabi, mga kapatid, dito ng 1 Peter, the church of the living God, the pillar in the ground of the truth. Dapat tayo, mga kapatid, we promote the truth, mga kapatid. We promote, dapat tayo ay grounded, mga kapatid. Dapat tayo ay pillar, mga kapatid. Dapat yung truth, hallelujah, yun ang ating sinasalita, mga kapatid. Dapat yung truth ay nakikita sa atin, hallelujah. Dapat yung truth ay pinipromote natin, mga kapatid, hallelujah. Dapat tayo ay tumatayo, mga kapatid, hallelujah, amen. Sabi ng Romans chapter 12, verse 1, hallelujah. Be ye transformed. Do not be conformed to this world, mga kapatid. Dapat, mga kapatid, we stand for what is truth, mga kapatid. Hallelujah. Huwag kang makiayon, mga kapatid, sa sanlibutan, sa sinasabi ng sanlibutan, sa passion ng sanlibutan. Hallelujah. Huwag kang makisama, mga kapatid. Hallelujah. Sa agos ng sanlibutan, mga kapatid. Hallelujah. Dapat raw, mga kapatid, hallelujah, we are the pillar and ground of truth. Dapat yung katotohanan na nakikita sa atin. Dapat tayo, mga kapatid, ay tumatayo kung anong mali. Sabihin natin na mali. At kung ano yung tama, sabihin natin yung tama, mga kapatid.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. What else, mga kapatid? Church should do evangelism. The body of Christ should do the evangelism. Hallelujah. Mark chapter 15 verse 16. Hallelujah. 2 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. Acts 8. Hallelujah. Amen. Sabi ng 2 Timothy, preach the word in season and out of season. Hallelujah. Amen. The reason why the Lord Jesus Christ is not coming back yet, mga kapatid, marami pa, mga kapatid, hallelujah, na hindi nakakadinig, hindi nakakatanggap ng salita ng Panginoon. Ang sabi, mga kapatid, doon sa Ephesians, hallelujah, chapter 1, mga kapatid, hallelujah. Sabi, mga kapatid, na Ephesians chapter 1 verse 10, that in the dispensation of the fullness of time, He might gather together in one all things in Christ, both which us are in heaven and which are on earth, even in Him. The time will come, in appointed time na ating Panginoon, kapag naganap na lahat, mga kapatid. Kapag dumating na yung appointed time, na tinalaga ng Panginoon, hallelujah, the fullness of time, hallelujah. Kapag nangyari na lahat ng sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, mga kapatid, sabi dito, He might gather together in all things in Christ, both in heaven and earth, mga kapatid. Igagather daw ng Panginoon, mga kapatid. Iipunin ng Panginoon, hallelujah. What things on heaven or in earth, mga kapatid. Kaya tayo, mga kapatid, binibigyan pa tayo ng time, mga kapatid, sa mundong ito, mga kapatid. Dahil marami pa, mga kapatid, ng kaluluwa ang nais ng Panginoon na maabot, na nais ng Panginoon na maligtas. And as a body of Christ, as a part of the kingdom of God, mga kapatid, one of our responsibility, mga kapatid, is to go. To do evangelism, mga kapatid. Hallelujah. To speak the gospel, mga kapatid. Amen. Hallelujah. To remain, mga kapatid. Hallelujah. In truth, mga kapatid. Hallelujah. The church should spread the gospel. Hallelujah. Dapat ipangaral natin, ibahagi natin, mga kapatid. Spread, mga kapatid, ibig sabihin, isabog natin, mga kapatid. Huwag lamang sa isang lugar, mga kapatid. Isabog natin, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. For from the sounded out of the word of the Lord, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad, so that we need not to speak anything. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa Thessalonian, mga kapatid, hallelujah, not only in Macedonia and Achaia, but also in every place your faith to Godward is spread abroad. Spread abroad, mga kapatid. Sabi niya, ipangaral niyo, ibahagi niyo, huwag lang sa isang lugar. Kundi, tumungo kayo, beyond your reach, beyond your, na maaabot mo, mga kapatid, hallelujah. The Lord, mga kapatid, hallelujah, nais ng Panginoon na ipangaral natin, ibahagi natin ng kanyang salita, mga kapatid, hallelujah, na daan ng kaligtasan, mga kapatid, hallelujah. Sabi, mga kapatid, ng Bible, mga kapatid, walang maniniwala kung walang makakarinig, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Bible,
Ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, but in every word that proceeded out of the mouth of God. Pag sinabi mong proceeded, mga kapatid, yan ay tuloy-tuloy, mga kapatid. Proceeded, mga kapatid, tuloy-tuloy, mga kapatid, na pagbabahagi ng salita ng Panginoon. Hallelujah. Hindi natatapos, mga kapatid. Hallelujah. Dapat tuloy-tuloy tayo, mga kapatid, na nangangaral, nagbabahagi ng salita ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. What else, mga kapatid? The church, mga kapatid, sabi ng Ephesians chapter 4, mga kapatid, the Lord gave us a pastor, mga kapatid. Talking about the fivefold ministry, mga kapatid, the Lord gave us pastor, mga kapatid, evangelist, prophet, hallelujah, teacher, mga kapatid, hallelujah, evangelist, hallelujah. For what daw, mga kapatid, hallelujah? It's for the edification of the church, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, sa Ephesians chapter 4, verse 11, He gave some apostle and some prophet and some evangelism and some pastor and teachers for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ, mga kapatid. Praise God. The church, mga kapatid, binigyan tayo ng pastor ng Panginoon, mga kapatid. Amen. Hindi upang to lead us, mga kapatid, but sabi na ng Bible, mga kapatid, for the edifying, mga kapatid, of the body of Christ, upang patibayin, mga kapatid. Nais ng Panginoon ang kanyang katawan ay matibay, mga kapatid, malusog, healthy, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na tayo ay, mga kapatid, lalambot-lambot tayo, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na tayo ay parang hindi tayo nag-almusal, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Ayaw ng Panginoon, sabi ng Panginoon, gusto niya na yung kanyang body, mga kapatid, ay tumibay. Yung kanyang body ay malakas, mga kapatid. Yung kanyang body ay healthy, mga kapatid. Hallelujah. For the works of the ministry, mga kapatid. Amen. Kung tayo ay malakas, kung tayo ay matibay, mga kapatid, kung ang body ay matibay, mga kapatid, hallelujah. Makakagawa tayo sa gawain ng Panginoon. Makakalabas tayo, mga kapatid, hallelujah. I'm not talking about physical, mga kapatid, hallelujah, but spiritually, dapat matibay tayo. In wisdom, dapat may alam tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Dapat spiritually mature tayo. Pinangaral na nakaraan, mga kapatid, na as a body of Christ, mga kapatid, hallelujah, the Lord Jesus Christ want us to be matured, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na 10 taong ka na, 20 years ka na, baby ka pa rin, mga kapatid. Nagpapa-baby ka pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Naalala yung, siguro yung mga matatanda na rito, may movie noon si Jimmy Santos, yung Bonjing, mga kapatid. Yung naka-pampers siya, mga kapatid. Tapos meron pa siyang pacifier, mga kapatid. Ang laki na niya, pero pa siya, baby pa siyang umakta, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon na ganun tayo, mga kapatid. Nais ng Panginoon na tayo ay lumago, tumibay, mga kapatid. Hallelujah. For the ministry, for the work of the ministry, mga kapatid. Hallelujah. As the Bible said, mga kapatid, na binigyan tayo ng Panginoon, hallelujah, ng mga apostle, ng mga pastor, ng mga teachers, evangelist, prophet, mga kapatid. Hallelujah. As a body of Christ, mga kapatid, hallelujah, alam natin na the Lord is the head, mga kapatid, and we are the body, mga kapatid. But sa body, mga kapatid, merong itinalaga ang Panginoon. Sa church, mga kapatid, sa local church, ang itinalaga ng Panginoon is the pastor, mga kapatid. And as a pastor, mga kapatid, sabi, mga kapatid, ng Bible, we must honor
those who rule over us, mga kapatid. We must support, mga kapatid, our pastor, mga kapatid. In every decision, every program, mga kapatid, we must support our pastor, mga kapatid. Kapag sinabi ni pastor, may fasting tayo this coming Saturday, mga kapatid. Hallelujah. We must support our pastor, mga kapatid. Okay, example lang. Sabi ni pastor, sige, next week, mga kapatid, next week, Sunday, maglilinis po tayo, di ba? Yes. Maglilinis tayo, mga kapatid, next week, mga kapatid. Pastor said, mga kapatid, maglinis tayo sa church, mga kapatid. Let's show our support, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. But not only in that, mga kapatid, but let's support our pastor in prayer, mga kapatid. Ipanalangin natin yung ating pastor, mga kapatid. Panalangin natin yung kanyang pamilya, yung kanyang ministry, mga kapatid. Pastor is not a superman, mga kapatid. Sila ay nanghihina rin, mga kapatid. They are not vulnerable, mga kapatid. They are not invisible sa sakit. Hindi sila invisible sa panghihina, mga kapatid. Hindi sila invisible sa mga problema. Mukhang mapera si pastor. Hallelujah. In appearance, mga kapatid, and the Lord will bless him, mga kapatid. But, ang pastor, mga kapatid, mga nakabarong yan, naka-Amerikana, pero may pangailangan din yan, mga kapatid. Nagbabayad din sila ng Meralco. Nagbabayad sila ng tubig, mga kapatid. Bumibili sila ng pagkain. Hindi sila laging fasting, mga kapatid. Hallelujah. Hindi sila... Amen. Let's support our pastor in a way that we can do, mga kapatid. Namamasahe yan, nagagasolina, mga kapatid. Hallelujah. May baby, mga kapatid, na nagagatas, mga kapatid. What I mean, mga kapatid, is in every way that we can do in prayer, in deeds, in thoughts, mga kapatid, let's support our pastor, especially in the work of the ministry, mga kapatid. Because we are one, mga kapatid, in the body of Christ, mga kapatid. Sabi ng Romans, mga kapatid, hallelujah, and sa binasa natin kaninang 1 Corinthians chapter 12, we are part of one body. As we are many, mga kapatid, but we are part of one body, mga kapatid. In-illustrate pa nga, mga kapatid, kanina doon sa binasa natin, yung ginamit ni Paul, yung isang tao, mga kapatid, yung ears, yung eyes, mga kapatid, yung mouth, yung nose, yung feet, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ito, naalala ko noon, mga kapatid, ito ginagamit ng pastor namin eh. Isang araw daw, nag-rally, mga kapatid. Nag-rebel yung sangkap ng katawan. Sabi nila, bakit laging si Chan ang nasusunod pag gutom siya? Kamay, punta ka sa kusina. Kamay, kuha ka ng pagkain. Laging si Chan na lang ang nasusunod, si Chan. Ang stomach na lang lagi nasusunod. Mag-rally tayo. Huwag nating sundin si Chan, sabi niya. Nagugutom ako. Punta ka sa kusina. Ayoko nga. Sabi niya. Ayaw ni Kamay. Amen. Si Kamay, ganun din. Kasi hindi naman siya makakapunta sa kusina kung wala yung paa eh. Hindi naman siya pwedeng mag-handstand. Handstand na kapatid. Napunta sa kusina eh. Hallelujah. Si Mata. Kung umaya naman si Kamay, si Mata naman, ayoko. So, punta ka sa kusina. Sabi ni Mata, ayoko. I will rebel against. So, hindi sila, mga kapatid. What is the mean, mga kapatid, na every member, every part of the body ay mahalaga sa Panginoon, mga kapatid. Every part of the body, mga kapatid, ay merong kasangkapan, may kagamitan, mga kapatid. Hallelujah.
Amen. Ang mata, mga kapatid, hallelujah. Kung wala tayong mata, mga kapatid, it's hard for us to do everything, to walk, mga kapatid, hallelujah. Kung wala tayong paa, mga kapatid, mahirap, mga kapatid. Kung wala tayong kamay, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. Kung wala tayong pandinig, mga kapatid, hallelujah. So, mga kapatid, na every part, kahit yan ay tenga, mga kapatid, kahit yan ay yung pinakamaliit na daliri natin sa mga kapatid, hallelujah. Amen. Meron niyang purpose, mga kapatid. Mawala yung hinalaki mo, mga kapatid. Mawalan ka ng rito, ng force, mga kapatid, dito sa paa mo, mga kapatid. Kasi, sa balance, mga kapatid. Hallelujah. Kaya ibig sabihin, mga kapatid, na as a body of Christ, we are one, but many members, mga kapatid. Maraming parte, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Huwag mong maliitin ang kalagayan mo ngayon, mga kapatid, na ikaw ay nakalagay ka sa ushering department, o ikaw ay tagaluto, mga kapatid, o ikaw ay amen, si Brother Bong, mga kapatid, ganun lang yan. Pero, grabe, tinan nyo, nagawa, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Si Brother John Rel, mga kapatid. Hallelujah. Without their effort, without the skill na bigay ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Simple lang kung titingnan mo sa labas, pero malaki, mga kapatid. May skill, mga kapatid. Hallelujah. What I mean is, everyone of us, mga kapatid, huwag nating malitin ating sarili sa gawain ng Panginoon. Hallelujah. Kung ikaw ay sa ngayon ay Bible reading pa lang ang kaya mo, mga kapatid, o opening prayer ka pa lang, crossing prayer ka pa lang, mga kapatid, hallelujah, mag-desire ka sa Panginoon, hallelujah. In due time, gagamitin ka ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Walang maliit o malaki sa harapan ng ating Panginoon. Every our effort, mga kapatid, hallelujah, sabi ng Bible, our labor is not in vain in the Lord, mga kapatid. Yes, that's true. That's true. Lahat ng effort na binibigay mo para sa gawain ng Panginoon, nakikita yan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. In due time, mga kapatid, what you sow is what you reap, mga kapatid. Hallelujah. Napagpapalain ka ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Huwag mong malitin, mga kapatid, ang kamay. Huwag mong malitin ang paa, ang tuhod, mga kapatid. Huwag mong malitin ang tenga, ang mata, mga kapatid. Hallelujah. Lahat tayo ay may kagamitan sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. The church, hallelujah, edified itself, mga kapatid. Hallelujah. So tayo, mga kapatid, nais ng Panginoon na sa body of Christ, tayo ay malusog, matibay, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ng Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, as a body of Christ, as a member of the body, mga kapatid, dapat tayo raw, mga kapatid, is to steer one another to love and good works, mga kapatid. Hebrews chapter 10, verse 24 to 25, forsaking not, mga kapatid, hallelujah. Sabi rito, mga kapatid, Hebrews chapter 10, verse 24, and let us consider thoughtfully how we may encourage one another to love and to do good deeds, not forsaking our meeting together as believers for worship instruction as it is the habit of some, but encouraging one another in all the more faithfully as you see the days of Christ's return approaching. So as a body of Christ, mga kapatid, ina-urge tayo, mga kapatid, ina-encourage tayo ni Paul, sabi niya, mga kapatid, hallelujah. Let us consider how we may encourage one another to love and to do good works, mga kapatid. Hallelujah, na wag mong balawalain ang kapatid mo, mga kapatid. Ating ito na ni Brother Riel, mga kapatid. Hallelujah, na hindi natin alam ang nangyayari sa isang tao sa kapatiran natin, mga kapatid.
Nakikita natin na nakangiti siya, pero hindi natin deep inside kung anong sitwasyon meron siya, mga kapatid. Sabi ni Paul, let's encourage one another to love and do good works, mga kapatid. Sabi ng Bible, we are a brother's keeper, mga kapatid. Hallelujah. May responsibility ka sa kapatid mo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Simpleng kumusta lamang, mga kapatid. Mahalaga na yan. Malaking bagay na yan. Simpleng pagkamay lang, mga kapatid. Pagtakip sa balikat. Kumusta ka na, brad? Kumusta ka na, sister? Hallelujah. Encourage one another as a body of Christ, mga kapatid. We have responsibility sa ating mga kapatid, mga kapatid. Hallelujah. Pray for your brother, for your sister, mga kapatid. Pray one another, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Encourage one another to love and to do good deeds, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. So, ipanalangin natin ating kapatid. Suportahan natin, mga kapatid. Sabi nga ni Paul, hallelujah. Laugh with your brother. Cry with your brother, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung yung kapatid mo ay malungkot, mga kapatid, nagdadalamhati, damayan mo, mga kapatid. Kung kapatid may problema, tulungan mo. Kung may kakayahan tumulong financially, tulungan mo. Kung wala, mga kapatid, encourage, mga kapatid, through word. Pray for him, pray for her, mga kapatid. Hallelujah. Let's support one another, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Kung healthy tayo as a body, kung healthy every member, mga kapatid. Hallelujah. Amen. We are able to do the works, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Amen. As a body of Christ, mga kapatid, hallelujah, we must walk worthy of His calling, walk in humility, walk in meekness and in love. Hallelujah. In Ephesians chapter 1, verse 4, mga kapatid, sabi ni Paul, I beseech you, hallelujah. Ephesians chapter 4, verse 1, mga kapatid, hallelujah. So as I, the prisoner of the Lord, appeal to you to live a life worthy of the calling to which you have been called. That is to live a life that exhibits godly character, moral courage, personal integrity, and mature behavior, a life that expresses gratitude to God for your salvation. So sabi ni Paul, mga kapatid, hallelujah, I appeal to you. Sabi niya, lumalapit ako sa inyo, namamanik ako sa inyo, to walk a life that is worthy of your calling. Ang tumawag sa atin na yung Panginoon Kristo, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi ng Panginoon, be holy, for I am holy. In 1 Peter chapter 1, mga kapatid. Ang Diyos, ang siyang tumawag sa atin, mga kapatid, sabi ni Paul, lumakad ka. Hallelujah. In a worthy way of your calling. Ang tumawag sa iyo ay Diyos, mga kapatid. Hindi lamang kung sino, mga kapatid. Ang pangako sa iyo ng Panginoon, mga kapatid, ay eternal life, mga kapatid. Ang pangako sa iyo ng Panginoon ay langit, mga kapatid. Hallelujah. Sa iyong palagay, kung lakad mo sa Panginoon ay hindi worthy, mga kapatid, kakamtin mo ba ang langit, mga kapatid? Kung ang lakad mo sa Panginoon ay hindi tama, mga kapatid, are you qualified, mga kapatid, sa eternal life, mga kapatid? Hallelujah. Sabi ni Paul, mga kapatid, lumakad ka ng tama, hallelujah, na worthy sa iyong calling. Ang Diyos ang tumawag sa iyo, mga kapatid. Amen, hallelujah, praise God. Let your light be shine, mga kapatid, hallelujah. Amen. Let's give
God, glory mga kapatid. Bigyan natin ng kagalakan ng Panginoon sa ating pamumuhay mga kapatid. In deeds mga kapatid, in our words, in our action mga kapatid. Hallelujah. Dapat tayo mga kapatid, hallelujah, lumalakad ng tama sa harapan ng Panginoon. Na worthy mga kapatid, dapat yung lakad mo, yung pananalita mo mga kapatid, yung action mo, yung kilos mo mga kapatid, yung pag-iisip mo, yung state ng yung heart, dapat yan ay worthy sa harapan natin, Panginoon. Sapagkat worthy, mga kapatid, sapagkat banal, mga kapatid, sapagkat matuwid, mga kapatid, ang Diyos na tumawag sa iyo, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Praise God. Walk in meekness, in humility, in love, mga kapatid. Hallelujah. Sabi mga kapatid ng Panginoon in John chapter 10, hallelujah. Sabi niya, may kilala ng mga tao, hallelujah. Sabi ng Panginoon, makikilala kayo ng mga tao, hallelujah, sa inyong pag-uugali, sa inyong pamumuhay. Makikilala nila na kayo ay disipulo ko. Sa pamagitan na inyong pag-uugali, hallelujah. (13:35) mga kapatid, hallelujah. Sabi niya, by this, everyone will know that you are my disciple if you have love and unselfish concern for one another. Amen. So, paano tayo mga kapatid makapag-encourage ng tao, mga kapatid, na magsimba dito, mga kapatid? Paano tayo mga kapatid makakapag-akay ng tao, mga kapatid, kung tayo mismo magkakapatid dito sa loob ay hindi magkakasundo, mga kapatid? Kung tayo ay merong mga alitan o mga lihim na mga hindi pagkakaunawaan, mga kapatid. Sabi ng Panginoon, makakilala ng tao na kayo ay disipulo ko sa pamagitan ng pag-ibig nyo sa isa't isa. If you have love and unselfish concern for one another. So, as a body of Christ, mga kapatid, hallelujah, as a church, mga kapatid, we must show love, mga kapatid. We must show concern sa ating mga kapatiran, mga kapatid. So, if we can do that, mga kapatid, dito sa loob, mga kapatid, hindi mahirap sa atin na ipakita yan sa labas, mga kapatid. Hindi mahirap sa atin na ipakita yung concern natin, yung love natin sa mga tao na hindi natin kilala, mga kapatid. Dahil dito pa lamang, pinapractice na natin, na ginagawa na natin, mga kapatid, that we show our love, our concern, mga kapatid. So, hindi na mahirap sa atin, mga kapatid. Hallelujah. Na gawin yan sa labas, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. The church is the body of Christ and Jesus is the head, mga kapatid. Sabi sa ating binasa kanina, mga kapatid, hallelujah, Ephesians chapter 1, hallelujah. Verse 22 and 23, mga kapatid, hallelujah. Sabi, and He put all things in every realm in subjection under, bago yung, and had put all things under His feet and gave Him to be the head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him that filleth all in all. Hallelujah, hallelujah. Ephesians chapter 5 verse 22, mga kapatid, hallelujah. Sabi dito, mga kapatid, Ephesians chapter 5 verse 22,
Wives, submit yourself unto your own husband as unto the Lord. For the husband is the head of the wife, even as Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. Verse 24, hallelujah. Therefore, as a church is subject unto Christ, so let the wives be to their own husband in everything. Husband, love your wives, even as Christ also loved the church and gave Himself for it, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Verse 27, that He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. So as a body of Christ, mga kapatid, hallelujah, sabi rito, Christ is the head of the church, mga kapatid. Siya ang ating ulo, mga kapatid. Hallelujah. And in having the head of the church, mga kapatid, the Lord is the one supplied us, mga kapatid. The Lord is the one give us increase, mga kapatid. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng increase. Ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng paglago natin, mga kapatid. Paglago sa pananampalataya, paglago sa kanyang salita, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Lord supply us, mga kapatid, yung ating mga pangailangan, yung ating mga wisdom, mga kapatid, knowledge, mga kapatid, hallelujah. Ang Diyos ang nagsusupply niyan, mga kapatid. Being the church, mga kapatid, being the leader of the church, mga kapatid, the head of the church, mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi tayo iiwan ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. He will not forsake us nor leave us, mga kapatid, hallelujah. As a head of the church, mga kapatid, hallelujah. Amen. Marami tayong alalahanin. Marami tayong problema. Marami tayong pagsubok, mga kapatid, mga worry. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, but look, hallelujah, tingnan mo mga ibon, walang nagpapakain. Tingnan mo, hallelujah, mga halaman, walang nag-aalaga. Amen. We are more precious than the bird, than the lilies, mga kapatid, hallelujah. Amen. Alam ng Panginoon na ating pangailangan, mga kapatid. Alam ng Panginoon yung ating mga kakulangan. Alam ng Panginoon yung ating mga weakness, mga kapatid. Alam ng Panginoon yung ating mga shortcoming, mga kapatid. Hallelujah. Sabi ni Paul, but the Lord shall supply all your need according to His purpose. Hallelujah. Isusupply ng Panginoon ang pangailangan mo, mga kapatid. Basta sabi ng Bible, mga kapatid, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you, mga kapatid. The Lord, as a head of the church, will not forsake you. Hindi ka pababayaan ng Panginoon, mga kapatid. Hindi ka iiwan ng Panginoon. The Lord loves so much the church that He gave His own blood. He gave His own life, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Magtatapos na ako, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Sabi ng Ephesians chapter 5, hallelujah. Christ loved the church in verse 25 and verse 26. Christ sanctify, cleanse, and wash the church. In verse 27, Christ glorify the church. Hallelujah. Sabi rito in verse 27, that He might present it to Himself, a glorious church, not having spot. Sa tinakdang panahon ng Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Nais ng Panginoon, hallelujah, na sa takdang panahon, mga kapatid, yung church ay ma-preserve, mga kapatid. Yung church, mga kapatid, ay isang glorious church, mga kapatid. Yung church, mga kapatid, hallelujah, ay without blemish, mga kapatid. It's talking about our Christian living, mga kapatid. It's talking about our holy living, mga kapatid. Hallelujah.
Nais ng Panginoon na tayo ay matagpuan niya, mga kapatid. In the time na siya ay magbabalik, mga kapatid, nais ng Panginoon na, sabi rito, He might present it to Himself, a glorious church, mga kapatid, without blemish, without spot, without wrinkle, in any such thing. But that it should be holy and without blemish, mga kapatid. Pinangaral natin ng nakaraan, mga kapatid, about holiness, mga kapatid. Hallelujah. Amen. The Lord expect us, mga kapatid, na tayo ay may muhay na may kabanalan, na may katuwiran sa kanyang harapan, mga kapatid. So upang sa gayon, mga kapatid, tayo, mga kapatid, ay karapat-dapat upang tayo ay may present niya sa kanyang sarili as a glorious church, mga kapatid. Hallelujah. The Lord promised that He will come back, mga kapatid. In John chapter 14, mga kapatid, hallelujah. Sabi ng Panginoon, I will go. Hallelujah. Basahin natin, mga kapatid, in John chapter 14, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Chapter 3, sabi niya rito. Simulan natin sa verse 1, mga kapatid. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, tingnan nyo ito, mga kapatid, I will come again and receive you unto myself, that where I am, that ye may be also. And whither I go, ye know, and the way ye know. Kaya sabi, mga kapatid, doon sa verse 5, tingnan natin, sabi ni Thomas, Lord, saan ka pupunta na hindi namin alam? Saan ka pupunta na hindi kami makakasunod? Hallelujah. Sabi nila, how can we know the way, Lord? Sabi niya. Sabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. But the point here, mga kapatid, is the Lord promised He will come back. Ang Panginoong Kristo mismo nagsalita rito, mga kapatid, I will come again. Hallelujah. In this word, mga kapatid, there is so many uncertain things, mga kapatid. Maraming bagay na walang kasiguruhan, mga kapatid. Ang buhay natin ay walang kasiguruhan na buhay pa tayo bukas, mga kapatid. Buhay pa tayo next week. Buhay pa tayo next year, mga kapatid. Walang kasiguruhan, mga kapatid, yung ating mga karir, mga kapatid, na baka tayo ay may trabaho pa. Hallelujah. Walang kasiguruhan, mga kapatid. Kapag dumating ang disaster, mga kapatid, hindi natin control, mga kapatid. Maraming tao, mga kapatid, nung nakaraang mga linggo, mga kapatid, yung bagyo, mga kapatid, hallelujah. Amen. Maraming nawalang buhay, mga kapatid. Maraming property nawasak, nasira, mga kapatid. Kabuhayan, mga kapatid, nawala. In this world, hallelujah, walang kasiguruhan, mga kapatid. Hallelujah. But in the Word of God, mga kapatid, hallelujah. Amen. When the Lord said, I will come again, mga kapatid, that is sure, mga kapatid. Amen. Yes, amen. Hallelujah. The Bible describes the church as a bride waiting for her husband. In 2 Corinthians chapter 11, verse 2, mga kapatid. Ang church, mga kapatid, ay described as being the church, as being the bride, mga kapatid, waiting for her husband. Just as the bride look forward eagerly for her marriage, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung mga ikinasal na rito, mga kapatid, hallelujah. Amen. Anong feeling niya, mga kapatid, nung ikakasal kayo, mga kapatid? Hallelujah. Napilitan ka lamang ba dahil napikot? Amen. Oh, na-shotgun. Oh, dahil, di ba, sa ibang bansa, yung uso yung set-up marriage, di ba?
Yung family, sila nag-uusap, yung mga magulang. Arranged marriage, mga kapatid. So, what is the feeling, mga kapatid, na malapit ka ng ikakasal, mga kapatid? Excited, mga kapatid. Masaya, mga kapatid. Amen. Masaya ka. Masaya, tapos busy. You prepare everything. Yung dress, mga kapatid. Yung location, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Lahat ay sinisigurado mo na nakahanda, mga kapatid. Hallelujah. Na yung lugar, yung mga pagkain, mga kapatid, yung venue, yung lugar na pagkakasalan, mga kapatid. You are excited, mga kapatid. Hallelujah. Amen. You are thrilled, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Na dumating na, binibilang mo yung araw, mga kapatid, na dumating na yung araw na yung kasal upang, hallelujah, sa gayon ay makaisang dibdib mo na yung mahal mo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. As the Bible described the church as a bride, mga kapatid. Hallelujah. So, believer in Christ, the church, hallelujah. Even though he is thrilled with the fellowship with Christ now, hallelujah. Tayo bilang mga Kristiyano, bilang body of Christ, bilang tinawag ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Excited tayo, mga kapatid. Are you still excited, mga kapatid, every Sunday? Excited ka bang maglingkod sa Panginoon, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Inihanda mo ba ang lahat ng bagay? Hallelujah. Amen. Para maaga ka makarating sa church, para makakatin ka ng devotion. Hallelujah. Excited ka ba, mga kapatid, na Monday, Sunday, Monday, bukas. Hallelujah. Tuesday, Wednesday, Thursday. Ang tagal naman ng Sunday. Sana paggising ko, Sunday na. Ganun ba tayo, mga kapatid? Hallelujah. Amen. Hallelujah. We must always excited, mga kapatid. Hallelujah. Dahil meron laging inihanda ang Panginoon na bago, mga kapatid. Meron, sabi the steadfast love of the Lord is new every morning. Hallelujah. Ang pag-ibig ng Panginoon ay laging bago. Ang Panginoon ay meron laging bagong inihanda, mga kapatid. Ang Panginoon ay meron laging nakahandang pagpapala sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. At hindi tayo pinagkukulang ng Panginoon, mga kapatid. And we are blessed, mga kapatid, and we are satisfied to the Holy Spirit, to the presence of the Lord every Sunday, every gawain, mga kapatid. Hallelujah. Amen. But as sabi mga kapatid ng Titus, mga kapatid, 2:13, mga kapatid, hallelujah. Are you looking forward, mga kapatid? Are you looking forward for the coming of the Lord Jesus Christ, mga kapatid? Excited ka ba, mga kapatid? Hallelujah. Are you thrilled? Are you excited, mga kapatid? Hallelujah. Ang sabi ng Titus chapter 2, verse 13, mga kapatid, our blessed hope is the second coming of the Lord Jesus Christ. Sabi niya rito, mga kapatid, looking for the blessed hope in the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Sabi, mga kapatid, hallelujah, doon sa Ephesians chapter 5, verse 27, mga kapatid, hallelujah. Verse 23, mga kapatid, Christ is the head of the church and the Savior of the body. Alam natin na sinabi ng Panginoon na siya ibabalik, mga kapatid. Pinangako ng Panginoon na He will return again, mga kapatid. Amen. Hallelujah. As a body of Christ, mga kapatid, hallelujah. We are like a bride, mga kapatid. We are excited, mga kapatid. We are excited na muling makita natin ng Panginoon face to face, mga kapatid.
In this generation, in this time, we enjoy the presence of the Lord. We enjoy the preaching of the word, of the gospel, mga kapatid. We enjoy our fellowship, mga kapatid. Kapag tayo nag-aawitan, kapag tayo, mga kapatid, ay in worship time, tayo ay nagtatalunan, nagpapalakpakan. Hallelujah. But, hallelujah, it will not compare, mga kapatid, kung anong joy na nararamdaman natin in the presence of the Lord in this time, mga kapatid. It will not compare, mga kapatid, in the appearing of the Lord Jesus Christ, mga kapatid. Sapagkat sabi ng Bible, hallelujah, yun ang kapunuan na ating kaligtasan, mga kapatid. Ang pagbabalik natin, Panginoon. Hallelujah. Huwag kang maging complacent. Huwag kang maging palagay, mga kapatid. Hallelujah. Amen. Dahil ikaw ay nasa church, dahil ikaw ay nasa loob ng iglesia, ligtas ka na, mga kapatid. Hallelujah. The Bible, mga kapatid, ginamit yung panahon ni Noah, mga kapatid. And 1 Peter, mga kapatid, ginamit ni Peter yung panahon ni Noah, mga kapatid. Nung panahon na yon, sila ay nagiinuman, sila ay nagkakainan, hallelujah. Party dito, party doon, mga kapatid, hallelujah. Amen. Kainan dito, mga kapatid, hallelujah. Amen, hallelujah. Amen. Alam natin ang Panginoon ay babalik, mga kapatid, hallelujah. And the church, mga kapatid, hallelujah, ay isa sa babalikan ng ating Panginoon. One of the purpose that the Lord Jesus Christ is coming is, mga kapatid, ay upang kuhanin tayo in this world, mga kapatid. Because in this world is full of sin, mga kapatid. This world is full of wickedness, mga kapatid, hallelujah. Amen. Ay, hindi hahayaan ng Panginoon at ang kanyang iglesia, ang kanyang anak, ang kanyang body ay manatili sa mundong ito, mga kapatid. This world is corrupted, mga kapatid. This world, mga kapatid, is destined for decay, mga kapatid. Hallelujah. Destined for destruction, mga kapatid. And the Lord will not allow that this body, His church, mga kapatid, ay mananatili sa lugar na ito, sa mundong ito, mga kapatid. The Lord will coming in second time, mga kapatid, to receive us, mga kapatid, hallelujah, upang tanggapin tayo, mga kapatid, upang tapusin tayo, mga kapatid, upang ilagak, mga kapatid, yung kapunuan na ating kaligtasan, mga kapatid. Hindi pa tayo sigurado, mga kapatid, hanggat hindi bumabalik ang Panginoon. Hindi ibig sabihin na nasa loob ka ng church, mga kapatid, ligtas ka na, mga kapatid. Hindi ibig sabihin, mga kapatid, na hallelujah, ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Na ikaw ay matapat sa Panginoon, ay laging ganyan ang estado mo, mga kapatid. Sabi ng Bible, mag-ingat ka, baka ikaw ay mabuwal, hallelujah. Huwag ka maging kampante, mga kapatid, hallelujah. There is no uncertain things, mga kapatid. Hindi tinuturo ng Biblia na kapag ikaw ng palataya, once you save, you are saved, mga kapatid. That is a wrong teaching, mga kapatid. Hindi yan ang katuruan ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon na magtiis hanggang wakas ang siya maliligtas, mga kapatid. Hallelujah, hallelujah. Ang sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15, hallelujah. Praise God, as I end this preaching, mga kapatid, tumayo tayong lahat, mga kapatid. Sabi ni Paul in 1 Corinthians chapter 15,